Hello, magandang umaga po, Luzon, Visayas, Mindanao. Ito po lingkod, Dance Tunil ng Sulyap. Dito pa si Elizalde Borcas. Ako po bumabati sa amin pong CEO na si Tita Mel Elizalde, si Kuya Chot, yung aming pong executive, at yung pong aking magaling na kasama sa studio na isa pong sexy at maganda si Ma'am Grace. Yan po At yung po kayong mga bisita, ako po yung bumabati ng magandang umaga o magandang tanghali. Kasi po, oras nga po, alas 11:30 na po ng tanghali. Sa lahat po ng mga Pilipino, sana po kayo po meron pong palanghaliang masarap, sama-sama kahit ika ngayong ulam tuyo, basta sama-sama ang pamilya, tiyak masaya, maligaya, at ikay nagkakaisa. Yan po Yan po para sa lahat po ng mga mamayang Pilipino. Araw na naman po ika nga ng Sabado, araw po ng mga ika nga mga sasahod sa mga arawang nagtatrabaho, ay nako po, magtira po kayo ng ika nga pera, para po sa inyong pamilya na naghihintay sa loob ng isang linggo. Sana po unahin niyo po ang pamilya bago niyo sarili magpasarap sa inuman at sa mga kaibigan. Yan po Tandaan po natin at binabati ko na rin, Kuya Chot, binabati ko na rin po yung mga nagdiwan ng kailangan anibersaryo ng kasal. Ang aming kapatid sa pananampalataya sa community ng Couples for Christ, si Brother Andy and Sister Amy Mendoza noong nakarang Abril 8, sa kalabang ika-31 taong pagsasama bilang mag-asawa na nanatiling matatag. Maligaya ang pagsasama pagkat nasa gitna ng kailang pagsasama mag-asawa ay yung pong ating Panginoong Hesukristo pagkat sila po ay kasalukuyan nasa community ng Couples for Christ. At yung po naman mga kasamahan ko, yan po, kitang-kita nyo po, ang labis nilang kagalakan nung nagsama-sama po kami, yung pong cluster prayer assembly, cluster 2, West A, West A, cluster 2, Yan po, sama-sama, iba't ibang mga simbahan, nakikita-kita lamang po yan pag oras po na magkakaroon po kami ng prayer assembly. Yan po sila, talagang galak-galak. Madadama mo sa community, yung pong kasiyan, kagalakan, lalo na po mamayang gabi, sa amin po pagtatapos ng Christian Life Program, na magkakaroon pong graduation night. Para po sa mga panibagong mga kapatid namin, makakasama namin sa community ng Couples for Christ. Tandaan po natin, ang layunin po ng Couples for Christ ay pong pamilyang ibalik muli sa kalinga ng ating Panginoon Jesucristo. Kasi po, ang karamihan sa pamilya, napopokus, kumita ng pera, nakakalimutan yung family recreation, yung lingguang pagsisimba, nakasama ang pamilya, sama-samang kakain, Minsan po nakakaligtaan na po yan. Dala na ngayon po yung mga bawat tao, bawat pamilya, mga nakapokus na po sa mga pagtatrabaho para po kumita, mabigyan daw po ng kaligayahan, kasiyahan ng kailang pamilya. Ngunit nakakalimutan, nagiging mas masaya at maging matatag ang pamilya pagka sa inyong pagsama-sama ay kasama po si Kristo. Tandaan po natin, mas masaya po pagka ang pamilya sama-sama pong nagsisimba. Kada araw po ng linggo, yung po'y sabi nga po, sa 7 araw, ilaan po natin ang ating oras. 1 oras lang po yan para po sa ating pamilya. Para po sa ating Panginoon na ibalik ang papulit pasasalamat sa lahat po ng tinatanggap natin biyaya sa loob ng 1 linggo. At pag dumating man po mga pagsubok sa buhay, tandaan po natin na rin po ang ating Panginoon, handa tayo tulungan. Kaya nga po yan nakadipa, pagkat sabi niya, kung kayo'y nahihirapan, narito kayo at kayo aking yayakapin at tutulungan. Yan po Tandaan po natin sa lahat po ng mga pamilya, sama na po kayo sa aming community ng Couples for Christ. Okay? Ito po, sa ating pong pag-uulat, yung pong pamangkin, pinagmamalaking pamangkin, ang isang general, sinita po. Nahuli si Edsa Busway, ang isang babae na napakilalang pamangkin. Pinagmamalaki ang kanyang tito na isang general. Dumepensa pa ito. At sinasabing, membro daw siya ng Armed Forces of the Philippines, AFP. At pamangkin ng isang general.
habang tinitikitan, marami pa ito sila sabi na kay pagtalo pa, ika nga sa enforcer. Ayaw nitong ibigay ang kanyang lisensya. Na po, at talagang nagmamatigas. Dalang pinagmamalaki ang kanya pong titong general. Nung nakaraan po, kumakain lamang isang SUV naman na may plakang 7. Na po, ang sinita at hinuli ng otoridad si Edsa Pathway nung pong Webes ng umaga. Tandaan po natin na po, itong Edsa Busway, ika nga, hindi po ibig sabihin yan yung pong pwede nyo basta daanan na po. Kasi po, yan po, ika nga, nilalaan lang po yan na po sa mga ika nga importante, ika nga matataas na nanunungkulan sa ating pahamalaan na po. Una-una, yung ating presidente, na po, vice presidente, yung pong justice na ikangay, nandiyan po sa DOJ, na po. Kaya nga po, tandaan po natin, hindi po basa-basa dinadaanan, hindi na po ikangay natuto ang karamihan, na po, at gumagawa ng paraan para lalo po sa mga nagmamadali. Pero tandaan po natin, yan po hindi po dapat daanan lamang ng mga ordinaryong nga ikanga. Hindi naman po ika nga pinagkakaitang kayo, bagkus matuto kayong sumunod ika nga sa pinag-uutos po ng batas. Kasi po batas po yan na po, na talaga po kita nyo magkano po multa. O kita nyo po yung magaling din po natin, ika nga hinuli ng MMDA, nagbigay pa ng 100,000, pero hindi po sampal sa MMDA yung ginawa ng taong ito. Na po, bagkus laking kahihiyan para sa MMDA na magbigay ka ng pabuya dahil kay hinuli. Yan po. Tandaan po natin, hindi po dapat ika nga, pag hinuhuli tayo, wag po tayong ika magbigay ng pabuya dahil sa pagkakahuli sa atin. Parang ang dating, ika nga masyado mong binababa yung ika nga yung pagkatao o yung pong pagkasuot ng uniforme ng MMDA dahil sa inaakala mong tatanggapin ang iyong pabuya. Yan po tandaan po natin yan, batas ay dapat po batas, hindi po dapat butas. Kaya nga po nagkakagulo-gulo tayo sa Pilipinas kasi yung pong batas, ginagawa nyo pong butas. Na po, kung meron pong bulok ng mga ika-enforcer o mga kapulisan, na po, isuplong nyo po yan para tumino naman ang ating bansa. Maging maayos ang pamamalakad at pamamahala ng ating po mga otoridad. Kasi po, ginagawa nyo, kinukurap nyo po Na po, kayo nag-uumpisa kasi nag-o-offer kayo ng mga pera. No? Pero dapat po yan, tanggapin nyo kasi kamalian yung inyong nagawa. Kaya tandaan po natin, wag po natin basta papasukin niya pong busway na po. Okay Ito po naman tayo na po sa dating Pangulo. Inom po muna po tayo ng mainit na tubig para mas magandang mag-ulap. Ayan ako. Ito po. No, shoutout muna po tayo sa mga galing po natin mga kaibigan at nanonood, nakikinig ng aming programa. Si Grace Ann Bilato, yun po kayo watching. Salamat sa panonood at alagaan po naman. Ito po sexy na, maganda pa. At napakasipag talaga. Sana yung pong pinuntahan niya sa Quezon, nagdala man lang ng pasalubong kahit ting-ting. Pero wala Pero okay lang, sabahan naman sa dating na araw, pag punta mo ulit sa ibang lugar, magdala ka naman, kahit hangin, buhat mo dun sa lugar na yung pinuntahan. Okay Yun po si Ramon, ating Guro Miranda watching. Salamat po sa panonood. Like, subscribe, notification bell na po para updated po kayo sa lahat ng panonood at pakikinig sa aming programa. Hindi lang po programa ko, maraming programa nagagawa dito po sa aming pong Elizalde Broadcasting. Salamat din po sa ating kapatid, si Alerto Balita na ngayon po yung nakikinig nanonood. Kapal na mukha, gumagamit pa ng general bago magbigay din niya ng para kay Eddie. Eddie Seno, Eddie, di tayong dalawa, di Eddie. Kamusta na kapatid? Ay nako, nakikita tayo ulit sa Lunes upang bombahin natin yung sinasabi natin mga korupsyon dati sa ating pamahalaan. Ihintayin kita at muli natin sundutin yung mga mga nangyayari dito po sa ating bansa. Okay Balik lumundok. Sana maibalik sa Davao para
Port para po ibalik ang Commissioner Rubio ng BOC. Eh, kung maganda po talaga yan po, maaari po inalis dahil talaga po magaling kasi kung may problema po dyan sa pinaglipatan niya, kaya siya dinala dyan, para maging maayos niya. No po, kung babalik po siya sa Davao, no po, mas maganda kasi kapado niya na, alam niya na lahat ng kanyang gagawin at hindi na siya mag-aalala. Sana nga po ay mabalik siya sa Davao, no? Davao Port para sabihin natin kay Commissioner Rubio ng BOC na yung magaling pong tao na yan maibalik sa Davao. Okay Tuloy-tuloy po tayo na po. Ito po sa dati ating Pangulo na po, itinatago raw si Kibuloy. Naku, ito naman Kibuloy nito talagang napaka masyadong malingas ngayon kasalukuyan yung pong pangalan nitong Pastor Apollo Kibuloy. Ano po? Maring pinabudahan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang nagtatago sa kanilang bahay si Pastor Apollo Kibuloy. Apollo, sorry. Akala ko Apollo Kibuloy. Ito po matapos bigong paghahanap ng mga otoridad kay Pastor. Nung suyurin ang kinaralan nito, lungsod ng Davao, pahayag po ng dating Pangulo na maraming mga bahay sa Davao si Kibuloy. Kaya narapat na matyaga ang mga otoridad sa paghahalap dito. Matatanda isa po dating Pangulo na itinuturing na kalapit ni Kibuloy, lalo sa kanya pong administrasyon nung siya po yung nakaupo pa. No po. Pinabulaan ni Digong na sabay niya nagtatago ang kanyang dating presidential spiritual advisor. Kita mo, ang galing na advisor. Spiritual advisor ng dating Pangulo. Kaya naman pala. Na si Pastor Apollo Kibuloy, si Kibuloy ay wanted sa korte ng Davao City at Pasig RTC sa mga kasong rape at sexual abuses. Pinaaresto rin siya ng Senado at House dahil po sa pag-islab sa mga pagdinig ukol po sa mga reklamo ng kanyang mga dating miyembro sa Kingdom of Jesus Christ at Sunshine Media Network International laban sa kanya. Wanted siya sa Federal Bureau of Investigation, FBI sa Amerika, sa mga kasong kriminal, kabilang na po ang panggagahasa, human trafficking, fraud, at dollar smuggling. Bago lumabas ang arrest warrant sa Pilipinas labang kay Kibuloy, may lumabas na larawan. Ito po may lumabas na larawan sa social media na kasama niya sa kainan. Sina Digong sa Davao City. Ayun na, Talaga naman kakanlungin, siyempre kaibigan, spiritual advisor, Kasi po malaki na itulong ni Pastor Kibuloy kay dating Presidente Digong Duterte. Yan po Ito naman po tayo yung po guro. Bakit kaya guro naman? Teacher, patay sa ambush. Agad na nasawi sa mga tama ng bala isang guro ng biktima ng ambush sa barangay Buniao, sa Mayahag, Zamboanga del Sur, Abril 11, 2024, Huwebes po ng hapon, sa ulat nitong Biyernes ng Zamboanga del Sur Provincial Police Office, sakay ng kanyang motorsiklo si Jerome Ponillan Etorma, guro po ng Dumingag National High School. Si Dumingag, Zamboanga del Sur, nang tambagan ng mga armado sa isang bahagi ng highway sa barangay Buniao, sa Mahayag, sa naturang probinsya. Nagawi po sa gilid ng highway at doon po nabuwal ang motorsiklo ni Etorma, sanhi po ng mga tama ng bala sa katawan. Ayon po sa kapwa niya guro, wala po silang alam o nababatid na kaaway o naging kasagutan nito o kagalit, at umasa silang matutulungan na mga kasapi ng Mahayag at Dumingag Municipal Police Station ang pagkakilanlan ng mga pumatay sa guro. Bakit kaya? Gwapo yung guro Gwapo, mataas hindi po natin alam, tignan po natin yung lalabas na investigasyon ng ating mga kapulisan
tingnan po natin na po, mismo kanyang mga kasamang guro ay wala pong batid o anumang nalalamang kagalit yung guro na po. Ito po ngayon po kangay talaga naman pong hitik na hitik na po kahit saan lugar makikita niyo po itong mga e-trike, e-bike na po. Kahit saan po yan, na po, nakahambalang, minsan nakipagkarera, na po, nakipag-agawa ng mga pasahero, na po. Sana nga po, tuloy na po itong mawala, na po. Hindi man po mawala, huwag pong magharang-harang, lalo po sa mga national road. Ito po, babalala, para po sa e-bike, e-trike, bawal na lang po ito sa main roads, sa NCR. Simula po ito sa April 15 nitong darating na Lunes. No po. Tuloy-tuloy na lang po sa Lunes, April 15 ang pagbabawal sa mga e-bike, e-trike sa mga lansangan sa Metro Manila. Ayon po yan sa Metro Manila Development Authority, MMDA, pahayag ng MMDA pamultahin ng 2,500 ang mga electric bikes at tricycle na mahuhuli sa NCR. Kapag ang driver ay wala pang lisensya, kukumpiskahin ang sasakyan nito at i-impound. Yun po Kung walang lisensya, kukumpiskahin ang sasakyan at i-impound. Naku, masakit po yan. Ang desisyon po ng Metro Manila Council, na iban ang e-bikes, e-trike sa mga pangunahing kalsada sa Metro Manila ay harap po sa pagtaas ng bilang ng aksidente na kinasasangkutan nito. Totoo po naman yan, Kasi po, yan po mabuhay po yan, Konting kamalian po, pagkabig po niyan, tutumba po yan, Ang masakit niyan, pag natumba yan, nagkaroon ng aksidente na marami po nasaktan, wala po yung mga lisensya, walang rehistro, wala insurance. Ano po mangyayari po sa mga mga nasaktan? Wala. Uwawa. Ikaw ang papagamot sa sarili mo. Pero sarili mong pera, laking porwisyo po yan sa mga lahat ng mga mananakay. Kaya tandaan po natin, inaakala nyo, madali, kasi ang dali nyo sumakay, Pero yan po yung nakakatakot, pagkat yan po yung pag nagkaroon ng aksidente, wala po kayong mahihitang tulong buhat po dyan sa driver. Yan po Dagdag pang ito sa pagsisikip ng daloy ng trapiko. Totoo naman po kasi talaga naman po, lalo na po dyan sa Divisoria. Sa tapat ang Tutuban, dyan sa may iskinita, makikita nyo po yan. Nakahambalang yung pong e-trike na yan. At nagsasabing, meron pang mga signboard dyan. Quiapo, Murayta, kung ano-ano. Parang nakakatakot nga lang yan. Sinasabi ko sa inyo, aksidente, ang pinakamababang mangyayari sa inyo, yung nga. Lalo na po, sa ilalim po ng MMDA, Memorandum Circular Number 4, pagbabawalan na makadaan ang e-bike at e-trike, tricycle at kuliglig. Hindi lang, tama yan. Pati kuliglig, tricycle. Diyan po sa may Divisoria, diyan sa may Asuncion, papuntang Delpan. Pagdating po umpisa na po ng umaga hanggang hapon, makikita niyo po yung mga tricycle na dilaw ang kulay. Naku po, kung mga 5 lang, nakaparada po dyan yan, mula po sa gilid ng kalsada ng Escaraga, Claro M. Recto, mula Asuncion hanggang doon sa may lugar na mas marami pong mga taong nagtatawiran. Dito mo yung haba niyan, kung mga 5 po yan. Tapos salabat po yan, nag-aagawan. Sana nga tuluyang matanggal ng mga iyan para lumagluwag naman yung Divisoria. Ano kaya ginagawa ng ating panggaling ng mayora na si Hani Lacuna na sana po yung MTPB niya makontrol yung lugar na yan na nagiging sanhi ng pagsisikip
Diyan po ng kalsada, diyan po sa May Divisoria. Yan po Ito po, yung mga bawal na po, sa iba't ibang lugar, alam mo. Ito po, sumusunod ng mga kalsada, ulang-una, yan po, Claro M. Recto. Ang tinatawag po natin, Divisoria, Avenida, Manila, President Quirino Avenue, Araneta Avenue, Quezon City, Katipunan, Epifanio de los Santos Avenue, CP Garcia Avenue, Southeast Metro Manila Expressway, Roas Boulevard, Top Avenue, Osmeña Highway, Shaw Boulevard, Ortegas Avenue, Magsaysay Boulevard, Aurora Boulevard, Quezon Avenue, Commonwealth Avenue, A. Bonifacio Avenue, Rizal Avenue, Delpan. Nako, yung Delpan talaga nakakatakot po yan. Lugar na yan. Marcos Highway, Elliptical Road, Mindanao Avenue, Marcos Highway, Boni Avenue, Espanya Boulevard, at iba pong kalsada na hindi pa rin po natukoy ng MMDA. Pero marami na po yan. No po, sa lahat po na meron po mga sasakyan ng e-trike, e-bike. No po. Kumuha na po kayo ng lisensya. Parehistro nyo na po yan. No? At pa-insurance nyo po. At sigurado, wag nyo pong payagang magmaneho yung pong mga bata pa. No po, sa susunod, pakikita ko po sa inyo, pati yung babaeng mga nagmamaneho ng e-trike, no po, nagmamaneho, nakataas pa yung paa, nakashort, no po. Yung iba naman ay bata, no? Akala nila ay ganun-ganun lang, pero pag nagkaroon ng aksidente, kawawa naman. No po. Okay po, maganda po yan, kasi wala na po, di sinasabi nyo sama-sama, pag aalis, kasi pwede po sakyan po ng mga 5 katao yan, 6 na po. O kaya 3, 4. Pero tandaan po natin yan, kung hindi po nakarehistro yan, walang insurance, walang driver, wala pong lisensya, wag nyo na po yan payagan, kasi po, kawawa naman po yan. Kawawa kayo pag nagkaroon ng aksidente. Kayo na aksidente, talo kayo. Kayo maka-aksidente, talo kayo. Kasi pareho kayo, wala kayong lisensya, wala kang, masasaktan mo, siguradong kawawa ka naman. Yan po Ay, pati yung baklaran, dahil nga, sabi ko nga sa iyo kapatid, hindi lahat nabanggit ng MMDA, no? May baklaran, talaga nakita ko na po yan kasi dyan din po ako dumadaan pagpapunta po ako ng Parañaque. No po. Diyan po sa may gilid ng service road, no po. Diyan sa may yung mga kainan, makikita mo po yung mga kapatid natin Muslim, sila po nagmamaneho niyan. No po. Takbo ng takbo, naghahanap ng mga pasahero, no? Pero yan po hindi maganda. No po. Tandaan po natin, sala nga po, pati mga, sino ba mayor dyan sa may Baclaran? Hawak pa yata yan yung mga Olivares, o hawak po yan ng ating pong magaling mayor, Amy Calixto. No po. Sana nga po, makontrol. No po. Yan pong mga e-trike na yan na naghambalang talaga. Kontrolin, pati yung pagbebenta. Ayun ako, kung wala ko, kasi po yung mga naglinegosyo, siyempre wala yung pakialam, kay may lisensya, wala. Basta yung bili mo, bibenta lang nila yan. Diba? Maging sa mga sasakyang kotse, no? Hindi naman sasabihin niya ako halimbawa nagtitinda ng kotse. Sasabihin ko ba siya, may lisensya ka, may paparkingan ka ba? Wala akong pakialam doon kung saan mo ipaparking yan. Basta mahalaga sa akin, mabili yung aking pong items. Ganun po ang isipan ng yung mga negosyante. Pero sa katotohanan, kung magkakaroon po tayo ng batas bago ka makabili ng sasakyan, tatanong muna sa iyo kung mayroong paglalagyan ng iyong sasakyan. Baka ilalagay mo lang yan sa tapat ng iyong tahanan. Panibagong paninikip na naman sa kalsada. No? Dapat talaga magkaroon tayo ng batas. Pagka wala kang paglalagyan ng iyong sasakyan, hindi ka dapat pagbentahan. Pero dala negosyo, sige lang. Kita nyo?
Dumadami, ang dami natin sasakyan, pero ang liit na din na nating kalsada, lalo pa lumiliit kasi double parking. No po. Pati nga ngayon sabihin natin yung mabuhay lane. Anak ng hapon, hindi na yata sinusunod yan. Ba't nakalagay pa yung mga mabuhay lane na yan? Double parking. Buti pa noon, no? Laging sinasagasaan niya ng yung MMDA, no po? MMDA na mga double parking, no? Sa Gabal po yan Pero ang nakita ko palagi, ang mga pinag-uuhuli niyan ay mga nasa Quezon City. Pag di kayo pumunta sa Maynila, puntahan niyo po niyan Dagupan, no? Naglalaking truck ng bigas. Pero pag alam ko, may MOA yan Kaya hindi magalaw-galaw. Sa alamang, kung ikaw makakasikip, makakasagabal, kahit may MOA yan, dapat tanggalin yan. Sana nga po, mabuhay yung, mabuhay lane. No po? Talagang ituloy-tuloy para maging maluwag ang ating kalsada. No? Kasi po maganda no? Tinatanggal yung mga nakapark na mga sasakyan, magdamag na nakaparada. Minsan tinutulugan pa ng mga standby. Dapat nga maging maayos. Paano maayos yung mismong tayong mga nanunungkulan hindi po talagang ginagampanan ng mga tungkulin. Sayang na po. Sayang magpa-implement kasi kung hindi naman po susundin, bakit pa kayo gumawa ng batas? No? Sayang nakakapanghinayang. Ang gaganda niyong gumawa ng batas. Nakipagtalaktakan kayo. Pagdating naman sa baba, hindi naman kayo sinusunod. Sana tuloy-tuloy, no? Huwag yung ningas kugon. Pakita natin ang katotohanan na ang batas dapat sinusunod, hindi binubutas. Yan po Ano po? Tuloy-tuloy po tayo, ano po? Ito naman po. Sa lahat po naman mga estudyante, naka po. Salamat naman, dala po ng matinding init, na po. Nagkaroon na po pagbabago ang pagpasok ng mga kabataan, na po. Kasi po talaga nakakatakot na po ang ating init na nararamdaman. Umaabot sa 42 hanggang 43. No po. Kung mahina ang iyong resistensya ng iyong katawan, malamang mag-collapse ka sa init. Kaya po sa mga lahat po ng mga may edad, no po, huwag po kayo basa-basa naglalabas ng tahanan. Kung wala rin lang po kayo importanteng gagawin sa labas, manatili po kayo sa inyong tahanan pagkat katiyakan, ligtas ka sa heat stroke. No? Makapanood ka ng TV, makapagpahinga. Ano po? Huwag po sa labas kasi sa labas, lahat po ng init ng madarama ng iyong katawan, magiging sanhi po yan. Ng maaring heat stroke. Ano po? Tandaan po natin, mahalaga po, no? Health is wealth. Tandaan po natin yan. Kahit tayo mahirap, basta malusog ang ating katawan, okay na. Aanin po mayaman. Punong-puno ka, yaman sa katawan, lagi ka naman nasa ospital. Aanin mo yun. Masaya ka ba sa buhay mo? Mas masaya, kahit wala ka masyadong pera, nakakaraos ka sa maghapon, salamat ka na sa Diyos. Kesa punong-puno ka, maraming nag-aalaga sa iyo, kasi hindi ka lang makatayo, hindi ka lang makapaglakad. Mas masarap, mabuhay, na malakas ang ating pangangatawan. Tandaan po natin yan. Po, ito na po tayo na po. Ay sabi nga po ng ating partner na si Fernando Hota, partner, only in the Philippines, kaya nga love the Philippines. Naku, paano kaya naging love on the Philippines? Ngayon po talagang marami na po sudarin ng ating bansa. Pero talaga sa katotohanan, dapat po natin mahalin ang ating bansa. Pagkat dito tayo sinilang, dito tayo lumaki, dito tayo namuhay bilang isang Pilipino. Na po.
tandaan po natin, dapat po natin mahalin ito at ipagtanggol kung sila sakaling ikangay nasisiil no po ang ating bansa no po. Tandaan po natin yan no po. Sabi nga po ng ating Pangulo, hindi kahit katiting na lupa buhat sa ating bansa, hindi niya ito ipagkaloob sa China. Pero ang hangarin po ng ating Pangulo, pong pakikipagkaibigan, no po? Pakikipagkaibigan para po isikabubuti po ng kanyang mga mamamayan. No po, kaya nga po, ikangay nakipagkalakalan tayo sa China, no po, palitan ng mga kalakalan, negosyo, no po. Pero ang nangyayari po, as long na lagi po tayong nagpapakumbaba, lagi lang po tayong hinaharas, ginigipit, no po. Kita niyo nung pag ginawa sa atin, no po. Masakit po yun sa katotohanan bilang yung nasa pamahalaan, bilang tagapagtanggol, sandatan, lakas ng Maynila, ng Pilipinas, no? Ganun na lang ang ginagawa sa'yo. Nirakan ka. No? Binobomba, sinisira, lahat ng palalait, lahat ng pagigipit, lahat ng mga bagay na hindi maganda, ginagawa ng China. Yan ba ang pakipagkaibigan? Ang kaibigan, dapat nagkakasundo. Hindi yung panggigipit. No po? Kasi masakit sa katotohanan bilang Pilipino, na kapwa ko Pilipino, ginaganon na lang ng ibang tao. Mismo sa ating lugar, mismo sa ating bansa, na alam natin, tayo nasa ating lugar, nakarapat-dapat lamang nating pagtanggol. Pero na patuloy ang ating pagtitiis, pagtsatsaga, no po, pagpakumbaba. Sana makita ng China na ang mga Pilipino ay talagang mapagtiis na hindi dapat ganun-ganun nila lamang. Kasi po, sa katotohanan, ilang beses na po tayo nanalo, no po? Na ang talagang West Philippine Sea atin, hindi sa kanila. Pero dala po meron pong sabi nga, meron daw pong kasunduan na hindi naman po napapatunayan. Sana nga po yung kasunduan yan, kasunduang hindi dapat sundin. Kasi po, baka dumating ang araw, ang ating bansa, nasa pamamahala na po na inchik. Diba po? Sabi po ng dati nating Pangulo noon, ang Pilipinas ay probinsya po ng inchik, China. Sino po nagsabi niyan? Ang dati po nating Pangulo, Digong Duterte. Apo. Pero hindi naman po papayag ang mamayang Pilipino ng ating bansa ay mamamahala ay ang inchik. Kaya nga ito'y tinawag ng Pilipinas, ito'y para sa mga Pilipino, hindi para po sa mga inchik. Tandaan po natin, mas maganda po magkaisa tayo, no, patuloy na maging matatag, no, upang ipaglaban natin ang ating karapatan bilang Pilipino, no, bilang isang bansa na hindi papayag na kunin ang isang bagay na atin. Siguro kahit sa inyong tahanan, no? Kung mayroon papasok na ibang tao na hindi mo kilala at ikaw ay gagawa ng isang bagay, papayag ka ba? Siyempre hindi. Paninindigan mo, ito'y akin na hindi mo dapat pakialaman. Sana nga po, yung patuloy na pagiging mahinahon, pagiging matatag ng ating Pangulo na po sa lahat ng suliranin sa West Philippine Sea, alam po natin, nandiyan ang Diyos na lagi nating kakampi para po sa suliranin natin sa West Philippine Sea. Pagdasal po natin, yan pong suliranin natin yan, pagkat una sa lahat, sa pagdarasal natin, mababago ang lahat.
tutulungan tayo ng buong may kapal para ika nga sa pagbabago sa West Philippine Sea. Huwag po tayong ika nga padalos-dalos, no po. Tandaan po natin, iba pa rin po ika nga kumapadaan po sa pag-uusap, sa table, no po, para ika nga isikabubuti ng bawat bansa, no? Sa buong mundo. Kasi po yung mga suliranin po natin sa West Philippine Sea, tandaan po natin yan, yung dagat po na yan, pag yan po yung nawala, no po, nakakuha po ng China. Kasi po yung dilaraanan ng mga barko, iba-ibang pong barko ng mga iba't ibang bansa na may dalagang pangkalakal. No po? Kalakalan po yan, palitan. No po? Paano po dadaan yan kung po kinubkob na po ng China? No po? Dila kayong laking porwisyo yan sa buong mundo na yung mga kalakal nila na dapat ihatid sa iba-ibang bansa at mabalik sa kanila yung mga kalakal naman ng mga bansa na kanilang pinuntahan na maibalik sa kanila. Paano mayayari kung yan po hindi na pwedeng daanan? Kaya nga po, sana nga po, magkaroon po ng solusyon. No po, yan po sulirin natin, yan po sa West Philippine Sea. Po. Ayun ako, ay talaga po napakahirap. Ito po, no po, ironclad commitment ng US sa Pinas pinatibay ni President Biden, no po. Muling pinagtibay ni US President Joe Biden na yung ironclad commitment nito o ang matibay na pangako ng Estados Unidos na depensa ng Pilipinas, no po. Ito po tinatawag natin mutual defense, no po. Treaty, yung kasunduan, no po, ng mga bansa, no po. Ginawa ni Biden ang pahayag na trilateral summit na nilawakan din ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Japanese Prime Minister Fumio Kishida sa White House sa Washington, D.C. Binigyan din ni Biden na gagamitin ng America ang Mutual Defense Treaty, MDT, para ipagtanggol ang bansa sakaling makaranas ito ng anumang pag-atake sa mga eroplano ng sasakyang pandagat o militar sa loob po ng teritoryo nito. Matapos nitong trilateral meeting, nagkaroon naman po ng hiwalay na pagpupulong sina Pangulong Marcos Jr. at President Biden. Ang MDT o tratado sa pagitan po ng Pilipinas at Estados Unidos ay nilagdaan noong 1951 at nagsisilbing pundasyon na mahigit po na kooperasyon sa seguridad sa pagitan po ng dalawang bansa. Mas pinalakas ito ng 1998 Visiting Forces Agreement BPFA at ng 2014 Exchange Defense Corporation Agreement EDCA, kung saan nagbibigay ang BFA ng legal na batayan at proteksyon sa katayuan para po sa militar ng US at ng mga sibilyan nito sa Pilipinas sa opisyal na gawain. Samantala, ang EDCA naman sa kabila po ng banda ay nagbibigay ng otorisasyon sa mga pwersa ng US na magkaroon ng access na pinagkasunduang lokasyon sa Pilipinas sa rotational sa batayan para po sa mga cooperation exercises at pagsasanay sa militar at aktibidades na may kinalaman sa pagtugon sa panahon ng kalamidad. No? Hindi lang po pang military ang ng US, kundi pang humanitarian, no po. Talaga naman po handa ang US na tulungan tayo lalo po sa mga kalamidad. No po, kasi po sa kanila marami po mga kagamitan, no po, na magagamit sa oras po ng kalamidad, no po. Nahanda tayong damayan, tulungan, lalo po sa mga pangkagipitan. Yan po, tandaan po natin yan. No po. Sabi nga po, mas maganda na meron din po tayong mga kakampi ng mga iba't ibang bansa na talaga namang handa tayong tulungan, damayan sa ating mga suliranin, hindi lang pong pang militar, kundi ikabubuti ng mga ating mga mamayan na kailangan ng tulong medikal. Di ba? Mas maganda po yan, hindi dapat magdamdam o magalit. No po? Ang China sa ginagawa po ng iba't ibang bansa,
tulad po ng Hapon na tumutulong sa atin, na laging po naging kaaway natin, ngunit ngayon, kakampi na rin po natin, naging allied po natin, no po, na handa rin po dumalamay, tumulong sa atin sa lahat ng oras. No po? Tandaan po natin, mas maganda ang kapayapaan, no po, kesa po sa kaguluhan. Tandaan po natin, wala pong nagwawagi, no po, sa larangan po ng digmaan, no po. Tingnan niyo po nangyayari sa Ukraine at Russia, no po. Sino apektado? Ang kanilang mga mamayan, ang kanilang mga mga negosyo, no po. Maging yung pong gera sa Israel at Hamas, Palestine. Libo-libo na rin po ang namamatay. Mga batang walang kinalaman, sa kaguluhan. Batang nagbibigay kasiyahan, kagalakan sa kanilang mga magulang, ngunit sakit pag nakita mong lupaypay, sugatan. Ano po? Ayaw po natin ng gera, ano po? Pagkat wala po yung nagagawang kabutihan sa bawat tao. Bagkus, ngay takot, pangamba, alalahanin, gutom, ano po? Sakit. Yan po ang dulot ng digmaan na ngay mag-away-away, dahil lang po sa bagay na hindi na pagkasunduan. Mas maganda po magkaroon pagkakasundo, pagmamahalan, pagkakaisa, para po sa kabutihan. Muli, ang inyong po lingkod, Dance Tunay ng Sulyap, ay bumabati po ng magandang tanghali sa lahat po na nakikinig na aking programa. Lalo na po yung po nanonood sa kasulukuyan na nasa Qatar, si Jennifer Alborado. Like, subscribe, and notification bell. Updated po kayo sa lahat po na po programa dito sa El Salde Broadcasting. God bless Philippines!